Ako si Zhang San, muling isinilang ngayon. Kung hahayaan kitang apihin ako muli, ano pa ang silbi ng muling pagsilang? Zhang San, sinabi ko sa iyo na pagsilbihan si Mr. Lee. Bakit ikaw mismo ang kumain nito? Tigilan mo na ang pagkain. Iyon ang inumin ko para kay Mr. Lee. Nagtatrabaho ka bilang waiter. Kaya mo ba? Gawin mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ngayon din. Wala kang silbing empleyado. Umalis ka rito. Pasensya na, Mr. Lee. Gagawa ako ng bago para sa iyo kaagad. Hindi ako maliit na tao. Waiter, dahil gutom na gutom ka, lumuhod ka. Kainin mo itong buto. Ituturing ko na lang na nakatagpo ako ng walang alam na maliit na cutie at palalampasin na ito. Sa nakaraan kong buhay, ano ba ang ginawa ng lalaking ito? Waiter, tingnan mo mismo. Bakit may langaw sa kanin? Sasabihin ko sa iyo, ako ay pumunta rito para makipag-away ngayon. Ikaw ang may gusto niyan. Hindi ko siya guguluhin, hindi. Zhang San, pwede mo ba akong ilayo? Umalis tayo ng sabay. Umalis ka. Huwag mo na akong hanapin. Duwag ka. Sa nakaraan kong buhay, dahil sa aking kaduwagan at pagkatakot, binigo ko si Wanwan, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa aksidente sa sasakyan. Bingi ka ba? Tinatanong ka ni Mr. Lee. Sa mundong ito, hindi ka makakaligtas sa pamamagitan ng pagtitiis. Kailangan maging mandaragit ka. Muling isinilang, kontrabida na lang ako. Zhang San, lakas loob kang gumalaw? Ikaw, alam mo ba kung sino ang pinagtatrabahuhan ko? Alam ko, ikaw ay aso ni Liu Zicheng, tama ba? Sa dati kong buhay, kung hindi dahil sa mga asong ito na sobrang kumagat sa akin, hindi ako makakaahon mula sa tambak ng mga bangkay upang maging hari ng underground. Binatang Liu Zicheng ng pamilyang Liu ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Gumugulo ka sa kanyang nobya, si Murong Wanwan. Alam mo bang naghahanap ka ng kamatayan? Xiao Jiang, ibaba mo na ang bagay na iyan. Kuya Lee, Master Lee, si Xiao Jiang ay isa lamang bagong maliit na waiter. Wala siyang alam. Ang kasintahan niya ay magpapakasal sa iba ngayon. Masama ang kanyang kalooban. Kaya kanya nakipag-away, pakiusap, ginoo, maging mapagbigay, at patawarin siya. Palayain mo siya. Tatay, baliw ka ba? Bakit ka nakikialam sa mga bagay ni Zhang San? Hindi ko nga siya pinapansin. At si Murong Wanwan ay malamang nobya niya? Jiang San, mabuti kang bata. Sino si Murong Wanwan? Siya ang anak ng boss ng kriminal sa Jiangcheng. Paano naman kaming mga ordinaryong tao magkakaroon ng pagkakataon sa kanya? At ngayon inaway mo si Master Lee. Kailangan mong tumakas. Kunin mo ang perang ito at umalis sa Jiangcheng. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Zhang San? Kung maglakas loob kang iwan ako, hindi ako mabubuhay, at hindi ka rin. Murong? Wanwan? Ah, ang anak ng pinuno ng sindikato. Anak ng pinuno ng sindikato. Hindi kita iiwan. Kuya Jangsan, paglaki ko gusto kitang pakasalan. Sige. Ayaw ko. Ayaw ko. Sige, itrintas mo na lang ang buhok ko habang buhay, kung ganyan ka kagaling. Kaklase Zhang San, gusto kita. Si Zhang San ay lalaki ko, si Murong Wanwan. Sino mang hindi sumasang-ayon, lumaban sa akin. Nang tumakas ako sa kasal, tinawag ako ng lahat na baliw. Sa tingin ko, ganyan din ang tingin mo. Hindi ako dapat umasa ng kahit ano mula sa iyo. Ah, anong ginagawa mo? Hindi nangyari ang aksidente sa sasakyan. May oras pa para sa lahat. Zhang San, ikaw, ano ginagawa mo? Hinahalikan kita. Dati siya'y nahihiya pa sa hawak kamay. Paanong nangahas siyang halikan ako ng kusa? Xiao Zhang, alam kong taong malalim ang damdamin ka. Mas mabuting magpaalam ka na kay Miss Murong ngayon. Kung hindi ka tumakbo, mahuhuli ka na. Salamat sa pagtatapos dito sa halik. Naiintindihan ko ang pinili mo. Murong Wanwan, paanong naglakas loob ka sa likod ni Young Master Liu, makipagligaw sa ibang lalaki? Ikaw ay lubos na hindi tapat.
Mula kailan ang mga salita ni Murong Wanwan ay pwedeng payagan ang aso ni Liu Zicheng na tumahol dito? Ikaw, lalakas loob mo akong saktan? Sasabihin ko kay Young Master Liu ang tungkol sa inyong dalawa. Pa ako! Tulong! Shh! Relax ka lang. Normal lang ang sakit. Sabihin mo kay Liu Zicheng, niloko niya ang tatay ko para sa kasunduan, para sa pandaraya ng kasal. Ako mismo ang mangangasiwa. Jiang San, mula ngayon, hindi na kita aabalahin. Eto 5 piso para sa gastos medikal. Itago mo muna ang sukli. Sa pagsunod kay Young Master Liu, marami ka pang sasapitin na suntok. Sir, 820. Ingatan mo. Sino ba ang nakakaalam, bukas bawiin ito 820 milyon? Tatay, Murong Wanwan, tumakas ka sa kasal. Sino ba talaga ang pupuntahan mo? syempre, ang lalaking gusto kong pakasalan. Sino? Ako, Jiang San. Ipapaliwanag ko lahat kay tatay. Ako mismo ang tumakas sa kasal. Wala itong kinalaman sa iyo. Sa dati kong buhay, pagkatapos mabaon sa utang ang pamilya Murong, ang patsyo na ito ay binili ko. Para lang maalala si Wanwan. Ngayon nandito pa rin siya, may panahon pa para sa lahat. Ang galing. Anong tinitingnan mo? Kung ang eksenang ito ay nakakatakot sa iyo, hindi mo na kailangan makita ang tatay ko mamaya. Huwag kang kabahan. Buwisit. Tatay, itutok ang baril sa kaibigan ko. Ang pagtanggap na ito ay napakabastos. Maglakas loob na sirain ang kasal ng anak ko. Paputukin ko ang ulo mo. Tatay, ibababa mo ang baril. Van Van. Ako mismo ang pumunta sa kanya. Hindi niya kasalanan, Jiang San. Wala ka bang sasabihin sa tatay ko? Sabihin mo at umalis ka na agad. Kung hindi, talagang papatayin ka niya. Ito pa ba yung duwag na yun? Nakikitang baril? Hindi ba dapat siya nagmamadaling lumayo? Murong, tinakot ako ng baril mo. Alam ko na paano naman itong duwag biglang nagbago ang ugali. Kung alam mo ang takot, lumayas ka na ngayon din. Para kay Wanwan, pagbibigyan kita ngayon ng isang pagkakataon. Ang prinsesa ng Black Dragon Society, isang duwag na tulad mo, ay nangangarap. Lumabas ka. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon ay magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Murong, nagkakamali kayo. Hindi ako dumating para humingi ng pahintulot ninyo para makasama ko si Wanwan. Wanwan, nakikita mo ba yan? Ito ang lalaking hinahanap-hanap mo? Hindi nabanggitin ang kanyang pamilya. Isang duwag na walang buto tulad nito. Paano kanya mapoprotektahan sa hinaharap? Kahit papaano, siya ay hindi ako bubulihin sa ngalan ng proteksyon. Jiang San, kung kailangan mo ng anuman, maaari mo akong sabihan. Papayag ako. Talaga? Magsalita ka? Magkano ang gusto mong pera? Umalis ka sa Jiang City magpakailanman. Sa buong buhay mo, huwag mo nang makita si Wanwan. Murong. Hindi ako dumating para humingi ng pahintulot ninyo. Dumating ako para ipaalam sa inyo. Murong Wanwan, ako, Jiang San, ay pakakasalan siya. Anong sinabi mo? Murong Wanwan, pakasalan mo ako. Sinabi mo lang, sasang-ayon ka talaga. Hindi ka pwedeng umatras ng ganoon kabilis, di ba? Mayabang ka. Akala mo makakapangasawa ka kay Wanwan. Ako, Murong Whiting, ay naging hari ng ilalim ng lupa. Sa loob ng 20 taon, nakipagkalakalan ako ng mga patay na walang dugo. Ikaw, Jiang San, isang duwag na takot mamatay. Anong karapatan mo para sabihin sa akin ang mga ganyan? Jiang San, palayasin siya. Kung maglakas loob siyang pumunta rito muli, ang buhay niya ay hindi patatawarin. Tay, huwag mo siyang galawin. Hoy, Sige. Baliin ang isa sa mga binti niya. Jiang San, umalis ka na rito. Salamat sa pagsama mo sa akin. Masaya na ako. Jiang San, anong ginagawa mo? Anong basurang ito? Kahit ang mga baguhan sa ilalim ko ay hindi na gumagamit ng ganitong baril. Jiang San, huwag kang magpadalos-dalos. Dapa, Wanwan,
Mahal kita. Nagalit ba siya dahil sa kasal ko? Si Zhang San, siya. Talagang nagbago siya. Pasensya na, Mr. Murong. Nagmadali ako. Wala akong oras para bumili ng singsing. Para sa mga nasira, babayaran ko. Lahat umalis na kayo. Itong batang ito, na hindi man lang maglakas loob pumatay ng manok, anong nangyari sa kanya ngayon? Bata, ang ilalim na mundo ng lungsod ng ilog ay umaasa sa kapangyarihan at impluensya. Waiter ka lang sa isang restaurant. Gusto mong manatili si Wanwan sa'yo, mamuhay ng wala? Tatay, Si Liu Zicheng, kahit papaano, ay may pera at kapangyarihan. Ano ang meron ka? Tama si Ginoong Murong. Ang pamilya Liu ay mayaman at maimpluwensya. Pero ang pera at kapangyarihan, ngayon ay sa iyo. Bukas, ay maaari ding maging akin. Kahit sino ay pwedeng magyabang. Bata, si Chen Tianfeng, mula sa timog ng lungsod, may utang sa akin na lumang utang. Hindi gaanong malaki, 50 milyon lang. Mahigit kalahating taon na. Kung talagang may kakayahan ka, kolektahin mo ang utang na iyon. Chen, Tian, Feng. tatay, si Chen Tianfeng ay baliw. Ang mga tauhan niya, lahat sila ay mga desperado. Ang pagpapadala kay Zhang San doon, hindi ba iyon pagpapadala sa kanya sa kamatayan? Ano? Takot? Kung hindi mo man lang makolekta ang utang na ito, paano mo masasabing protektahan mo ang anak ko? Kalimutan mo na ang pinsala sa kwarto, hindi mo na kailangan magbayad. Umalis ka na ngayon. Ang matandang tusong iyon. Gusto akong gamitin para patayin siya. Pero ang lumang utang na iyon kay Chen Tianfeng, talagang kailangan ng ayos. Murong waiting. Kung hindi mo tatanggapin si Zhang San, ang anak mong ito, hindi mo na rin kailangan kilalanin. Simula ngayon, ako, si Murong Wanwan. Ako ang sasalo ng utang na ito, sasama ako. Talaga bang hindi takot sa kamatayan ang batang ito? O nagpapanggap lang siya? See? May lakas ka ng loob. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka sa akin na may dalang 50 milyon. O, wag magpakita ka na muli sa harap ni Wanwan. Hindi na kailangan ng 3 araw. 1-1? Pupunta ako bukas. Teka lang, Chen Tianfeng, sa nakaraang buhay, para mapasunod ako, at maging kasintahan mo, muntik mo na akong itulak sa ilog. Dahil gusto mo ito, ng sobra, ibibigay ko ito sa iyo. Kahit malaki ang negosyo ni Chen Tianfeng, lahat ay dahil sa kapangyarihan ni Biaozi na nagawa nilang makakuha ng lugar sa Jiang City. Sa nakaraan kong buhay, isinugal ni Biaozi ang kanyang buhay para sa akin. Ingat, kuya! Biaozi, Kuya? ayos lang ako. Kung hindi ako na-set up sa nakaraan kong buhay, paano ako napunta sa kalimutan na. Pero buti na lang, may oras pa. Naguulat sa binibini. Walang kakaiba. Ligtas si Mr. Zhang. Patuloy mo siyang sundan. Protektahan mo siya ng maayos. Siguraduhin walang magiging problema. Zhang Xiaoyu, ito ang kay Ate Feng paghuhugasan. Hindi ang iyong silid-aralan. Pwede bang huwag mong yang mga malas na salitang bokabularyo ilabas at sumilip? Pasensya na. Ayos na iyan. At saka, gusto ka ng mga customer, kaya sila nang hahawakan. Hayaan mo lang silang hawakan ka ng kaunti. Nakuha ko. Talaga? Naiintindihan mo? Huwag kang maging tulad ng iyong munting syota na kuya. Mas gusto pa niyang maging waiter kaysa tanggapin ang kabutihan ni Ate Feng. Sa buhay, kailangan mong marunong magpasalamat at bumasa ng sitwasyon para mabuhay sa lipunang ito. Kailangan mong malaman ang mga patakaran. Oy! Sino ka? Nakikialam, ha? Malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo, Zhang Xiaoyu. Bakit ka nandito? Kuya, hindi na ako mag-aaral sa kolehiyo. Hindi mo na kailangang magsumikap ng labis. Xiaoyu, hindi pagod si kuya. Basta't magsikap ka at manatiling grounded, tiyak na magkakaroon ka ng magandang buhay. Mag-aral ka ng mabuti. Para sa pera, hahanap ako ng paraan. Huwag kang makialam sa mga gawain ko. Hindi ko kailangan ang pera mo. Umalis ka na kuya. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay ko. Oh, nagtataka ako kung sino iyon. Ang cute na waiter ng restaurant. Ano? Nandito para ipagtanggol ang ate mo? Hindi mo man lang iniisip ang sarili mong halaga? Ha? Pre, Luhot. Nakakatawa naman. Ako luluhod sa isang waiter na talunan? Luhod! Sandali lang. Ay. Aray. Mahal?
Alam mo ba kung sino ako? Kung sino ka, hindi mahalaga. Sa 3 minuto, dadalhin ka palabas. Sa kalahating oras, nasa ospital ka. Isang braso ang bali. Isang binti ang putol. Pero ang sasabihin mo lang ay nahulog ka sa hagdan. Kung hindi, kinabukasan nakahiga ka na sa malamig na morgue. Nakuha mo, Mas matindi ka pa sa akin. mas mabuti ng maging mabuting tao. Ang bali ng binti mo ay iyong tuition. Salamat po. Paano naging ibang tao ang kapatid ko? Tara na. Hindi ka na niya aabalahin mula ngayon. Ikaw, kapatid ka pa ba? Masyado akong kaawa-awa noon. Binigo kita. Hindi mo ba ako sinisisi sa pagtatrabaho ng palihim? Sarili ko lang ang sinisisi ko sa pagiging walang kakayahan. Hindi ko kayang alagaan ang sarili kong kapatid. Hanggat nandito ako, hinding-hindi kita papayagang makaranas ng kahit anong kawalan ng katarungan. Papag-aralin din kita sa ibang bansa. Ayaw mo ba sa Australia? Doon ka na pumunta. Talaga? Pwede kang sumama sa akin sa Australia? Sige. Pagkatapos kong matapos dito, agad tayong pupunta. Pagkatapos kong matapos dito, agad tayong pupunta. Tulungan mo akong maghanda ng 50 milyong dolyar para kay Zhang San. Kailangan niya ito para sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Miss, si Zhang San ay kasama na ng ibang babae na ganito. At binabayaran mo pa siya? Wala nang sasabihin. Ang ginawa niya ay kailangan lang. Pigilan mo siya. Huwag mong hayaang ipagsapalaran niyang hanapin si Chen Tianfeng. Ayusin mo na umalis siya agad. Walang sino man ang pinapayagang saktan siya. Gawin mo ang sinasabi ko. Opo, ma'am. Sandali lang, papasok ako para asikasuhin ang negosyo. Hintayin mo ako dito. Jiang San, ito ang pambabaing paliguan. Isuot mo ang iyong headphone. Huwag kang tumingin sa kahit ano. Naintindihan mo? Si, Eto, kunin mo ito. Feng Jie, matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganda pa rin ng katawan mo. Napaka-sexy. oy, nagtataka ako kung sino ito. Hindi ba ito ang sikat na matapat na lalaki ng Jiang Cheng? Si Jiang San? Ano? Napagod ka na sa pagiging waiter? Gusto mong lumapit sa akin para sa kasabikan? Ang matapat na lalaki. Hindi na kaya ang ganon. Kaya nandito ako nagmamakaawa sa iyo, Feng Jie. Narinig ko na medyo wild ka kamakailan. Kahit ang baril ng Underground King, simurong waiting, pinuntirya mo. Pero gusto ko ang tipo mo. Isang biglang naging matalinong maliit na asong gubat. Anong kinabukasan ang mapapala mo sa pagsunod kay Murong Wanwan? Lumapit ka sa akin, aalagaan kita. Desisyon ka na? Gusto mo bang magsaya kasama ko? Si. Isang round. 50 milyon. Cash, walang problema. Bastang magpapasaya ka sa akin. Ang init mo masyado. Kumain ka ng popsicle para lumamig. Jiang San, hinahanap mo yan. Ilabas mo siya. Ang mga suntok na natanggap ko sa underground boxing ring sa nakaraan kong buhay. Ngayon sa wakas ay makakabawi ako ng lakas. Bumalik na. Huwag sayangin ang oras. Sabay-sabay kayo. Jiang San, imposible. Yung mahinang lalaking iyon dati, paano siya naging ganun kagaling? Zhang San, anong tapang mong manggulo dito? May 12-12 ng lalaki ako sa labas. Feng Jie, kumalma ka. Papakitaan kita ng magandang bagay. Ang kontrata ng utang ng pamilya Murong, paano napunta sa iyo? Nagtatrabaho ka rin para kay Dia Ozzy, di ba? Matagal na silang magkalaban ng pamilya Murong. Umutang ka sa mga Murong. Hindi niya alam ito, di ba? Ang mga gawain mo, ayaw ko nang makialam. Pero, may utang kang 50 milyon sa mga Murong, at hindi mo pa nabayaran, nalalagay din ako sa mahirap na sitwasyon. Kung makarating sa kanya ang kontratang ito, sa init ng ulo niya. Huwag mo akong takutin. Akala mo, kaya mo? Hindi mo nga kilala si Zhao de Biao? E paano kung magpustahan tayo? Wag, ikaw, ano bang gusto mong gawin ko? Simple, Mr. Murong, yang 50 milyon. Personal mong iabot sa kanya. Teka, may 2 milyon sa card na ito. Ituring mo na itong tanda ng aking paggalang. Huwag mong sabihin kay Sir Zhao. Kung hindi ko na makikita ang araw bukas. At, Matalinong desisyon. Tatay, ano sa tingin mo dito? Alam ng buong lungsod ng Jiangcheng
Kahapon ay kasal ko at ni Wanwan. Pero ang nobya ay tumakas kasama ang isang mahirap na lalaki, isang waiter. Sinasabi mo bang tumakas ang anak ko kasama ang isang waiter? Sino ang nakakita? Nakita ko mismo sa aking mga mata. Yang munting bastos na si Zhang San, hindi lang dinala si Miss Murong, sinaktan din niya ako at 2 kong tauhan, tatay. Narinig mo ba iyon? Ang pamilya Liu natin ay lubos na napahiya. Sicheng, ikaw at si Wanwan ay hindi pa nakatapos ng seremonya. Huwag mo akong tawaging tatay. Waiting, aking kapatid, ikaw ang hari ng ilalim ng lupa ng Jiangcheng, walang duda. Pero ang pamilya Liu ko ay marangal at prestihiyoso rin. Ang bagay na ito, dapat mong bigyan ng paliwanag ang pamilya Liu. Ano ba si Zhang San na iyan? Bakit siya nakikialam sa alyansa ng kasal ng dalawa nating pamilya? Liu, pakiusap, kumalma ka. Si Wanwan ay nalilito lang saglit, naakit ng munting iyan. Kailan ba ang manugang na babae ng pamilya Liu? Kailan siya opisyal na magpapakasal sa ating pamilya? Huwag hayaang may mga kainahinalang tao. Nailiga siya muli. Madam Zicheng, sobra kang mambola. Inayos ko na ang taong iyon. Pumunta siya sa lugar ni Chen Tianfeng sa timog ng lungsod para maningil ng lumang utang na 50 milyong dolyar. Chen Tianfeng, Tito Murong, pinapapatay mo siya. Iyan ay isang permanenteng solusyon. Van, Tito Murong, sa tingin ko, ang kasal na ito dapat ay mas maaga ng ayusin. Kaya walang mga random na tao nangangahas na makialam sa pagsasama ng ating mga pamilya. Mga random na tao ay hindi magnanasa sa kapangyarihan ng pamilyang Murong sa anumang paraan upang pakasalan ang isang babaeng hindi nila kahit mahal man lang. Di ba, Mr. Liu? Wanwan, bakit hindi ka naniniwala na talagang mahal kita? Dapat kang matuwa na hindi mo ako pinakasalan. Bakit? Kung hindi, ngayon ay hindi ka tatayo dito. Sa halip ay namatay ng misteryoso sa gabi ng iyong kasal. Naging balita. Ikaw at si Zicheng ay pamilya. Bakit mo kailangan takutin siya para sa isang tagalabas? Eksakto, narinig ko na ang waiter na iyon. Pumunta sa teritoryo ni Chen Tianfeng, ang lugar na iyon, kung makakalabas siya ng buhay. Natatakot ako na siya ay pinapakain ang mga isda sa ilog. Wanwan, mas mabuting sumuko ka na at masunurin na pakasalan si Zicheng. Iyan ang tamang landas. Murong Wanwan, talaga bang akala mo hindi ko alam kung anong klaseng tao si Zhang San? Siya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga babae, isang pagong na nagtatago sa kanyang shell. Wala siyang pera at walang kapangyarihan. Hindi siya karapat-dapat makipagkompetensya sa akin. Wanwan, si Zhang San kagabi pumunta sa lugar ni Chen Tianfeng. Sobrang kumpiyansa sa sarili at pumasok sa kamatayan. Hindi mo na kailangan maghintay sa kanya. Zhang San, pumunta ka sa Australia kasama siya. Marahil hindi ka nababalik, tama ba? Wanwan. Ako si Zhang San, bumalik na ako. Ikaw. Gurong Liu, narinig ko na mayaman at makapangyarihan ka. Ako. Ha? Ginoong Murong. Tapos na ang misyon, ang 50 milyon na hiniling mo bawat sentimo. Nabawi ko ito para sa iyo. Chen Tianfeng. Si Zhao Debiao mula sa timog na bahagi, hindi ba siya laging may alitan sa Black Dragon Society? Hindi ba si Chen Tianfeng, isa sa mga tauhan ni Zhao Debiao? Paano siya pumunta para maghatid ng pera mismo? Ginoong Murong, dati umutang ako ng 50 milyon sa iyo. Nang pribado nandito na lahat. Kasalanan ng mga tauhan ko na hindi ako pinaalalahanan, kaya't naantala ako ng ilang buwan bago ako nakabayad. Mangyaring maging mapagpatawad, patawarin mo ang aking maliit na pagkakamali. Huwag kang magalit. Pero para sa 10-10 milyon, normal lang na magkamali ang mga tauhan, normal lang. Zhang San, tingnan mo ang perang ito, binayaran ko na ito. Kaya, ang kontrata. Sabihin mo kay Biaozi ng isang bagay, para sa akin, bumalik na ang kuya niya. Baliw ka ba, naglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na kuya ni Zhao Debiao? Mas mabuting kilala mo siya o hahanap ako ng magandang libingan. Hindi ka panipaniwala, ito ay nakakagulat. Kamag-anak. Pabayaan mo lang na itong mababang uri na hampas lupa. Insultuhan ang aming pamilya Leon ng ganito. Insultuhan ang iyong magiging manugang. Waiting. Ngayon, ang bagay na ito, ang batang ito dapat magbayad. Kung hindi, paano makakapag-save ng mukha ang aming pamilya Liu? Ang bilog ng negosyo ng Jiangcheng, ano ang iisipin nila sa aming dalawang pamilya? Liu, ang mga bagay sa pagitan ng mga bata, hayaan silang mag-ayos nito. Kung kami mga nakatatanda ay makikialam, ito ay hindi nararapat sa amin. Zhang San, sa tingin mo,
Sa pamamagitan ng paggawa ng mga kalokohan ng thug, matatakot mo si Chen Tianfeng na babae at papasok ng walang hirap? Ikaw ay isang waiter na hampas lupa, basura, ba? Si Murong Wanwan ay isang pansamantalang bagong bagay, ginagawa kang laruan. Kapag nagsawa siya, hindi ka na magiging karapat-dapat dilaan ang kanyang sapatos. Murong Wanwan, lakas loob mo akong saktan? Walang sino man, sa harap ko, manghiya sa kanya. Ang pananakit ng babae ay hindi gawain ng isang lalaki. Lalaki? Ikaw, isang duwag. Lakas loob na tawagin ang sarili mong lalaki. Jiang San, alam mo ba ang isang tulad mo? Isang duwag na nabubuhay sa ilalim ng lipunan. Ang pinaka nakakatawa. Hindi ka man lang nangangahas manakit ng tao, ano pa ang kaya mong gawin? Hindi ako nakikipaglaban. Uminahon tayo at pag-usapan ang mga bagay-bagay, di ba? Pag-usapan? Sa mundong ito, mayroon ba talagang maraming pag-uusapan? Ikaw ay isang batang walang ama, walang ina, isang duwag. Halika na, saktan mo ako, subukan mong hawakan ako, hampas lupa, hahaha. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Jiang San, huwag kang pabigla-bigla. Zik Heng. Guro Liu, ngayon parang ikaw ay hindi ka na talaga lalaki. Ano ang gagawin natin? Anak. Anak ko. Murong waiting. Nakatayo ka lang dyan nanunood. Mabuti. Mga samahang itim na dragon, mga murong waiting. Hinayaan mo ang mga siga na magulo. Dinala mo sa kahihiyan ang pamilya ko at sinaktan ang nag-iisa kong anak na lalaki. Ang utang na ito, ang pamilyang Liu ay tatandaan. Tara na. Paano mo siya binaril doon? Wanwan? Naglakas loob siyang saktan ka, hindi ko matiis. Bakit hindi mo nalang pasabugin ang ulo niya? Panatilihing buhay ang ganyang tao, at walang katapusang problema. Muntik ko nang makalimutan, mafia princess ka pala. Jiang San, nakolekta mo na ang utang na iyon para sa akin? Ang pabor na ito, ako, si Murong Waiting, ay tatandaan din. Pero sa aking mansyon ng Murong, sinaktan mo ang isang tao mula sa pamilyang Liu, kaya labis na nasaktan ang taong iyon. Ang utang na ito, paano natin ito aayusin? Murong Whiting, talagang tusok ang soro, gamitin mo ako para kolektahin ang utang. Kung ito'y mabigo, maaari mo pa ring samantalahin ang pagkakataon para maalis ako. Alang-alang sa pamilyang Liu, ayaw mong sirain ang relasyon, kaya ginamit mo ako muli para tuluyan silang putulin. Sa kabuuan, lahat ng mga pakinabang ay kinuha mo mag-isa. Isang baguhan lang, isang batang bata. Paano niya ito nakita ng malinaw? Jiang San, ikaw pa rin ba ang parehong Jiang San? Matalinong bata. Hindi matalino, namatay ng 800 beses sa nakaraang buhay ko. Miss, medyo kahanga-hanga iyon. Ang lakas ng sampal na iyon. Hindi dapat niya sinabi iyon tungkol sa iyo. Masakit ba ang kamay mo? Dahil nagpasya kang umalis, bakit ka bumalik? Ano ang sinabi mo? Wala. Paano mo nakuha ang pera ni Chen Tianfeng? Hindi siya madaling utuin. Kinausap ko siya ng maayos, Kinausap. sa pamamagitan ng mga kamao ko. Siyempre, hindi lang para singilin ang utang ng tatay mo. Kailangan ko rin ng pera ng madalian. Nakuha mo ba ang pera? Nakuha ko. Kahit hindi gaano. Tatagal naman ng ilang sandali. Ah, nga pala, Wanwan, madalas kang pumunta sa ibang bansa. Alam mo ang visa papuntang Australia. Paano ako mag-apply? Turuan mo ako, kapag may libre ka. Kaya totoo palang aalis ka. Jiang San, sa napakaikling panahon, malaki na ang pinagbago mo. Tiyak na napakahalaga niya sa iyo. Ako na ang bahala. Ang sarap halika ng mga labi mo. Bakit naging duwag ako noon? Miss, may mali! Jiang San, siya! Ano ang nangyari kay Jiang San? Si Jiang San, siya. Anong ginagawa niya dito? Wanwan, babalikan kita mamaya. Babalik ka ba? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinabi ko sa iyo na pigilan si Jiang San. Ipadala siya sa ibang bansa. Anong nangyayari ngayon? Miss, dapat naming siyang pigilan. Pero sino ang nakakaalam? Ang mga tauhan ni Chen Tianfeng, inabot kami ng buong gabi at naging marahas sila. Kaya wala kaming oras para protektahan si Mr. Zhang. Akala namin siya ay
Umalis ka. Pinsan, subukan mo. Mga bagong dating. Narinig ko, gusto mo itong lasa. Magsalita. Ano ang problema? Kahapon, isang siga, pumunta sa aming paliguan at nanggulo at mabangis siya. Mayroon akong 6 na lalaki. Hindi kinaya ng 3 minuto laban sa kanya. Inilagay kita sa pangangasiwa ng pabrika. Kung ikaw, hindi mo kayang hawakan ang mga ganitong simpleng bagay at lalapit ka sa akin, ano pa ang silbi mo? Hindi, Biao. Sobrang yabang lang ng siga na iyon at sinabi niya sa akin na iabot sa iyo ang mensahe. Sabi niya, bigyan ng mensahe si Biaozi. Ang kanyang kuya ay bumalik na. Oh? Ano ang pangalan niya? Jiangsan, Kuya ko, ako si Zhao Debiao, nakarating na ako hanggang dito. Kahit sino sa kalye na maglakas loob na tawagin ang sarili niya ng ganyan. Ang damo sa kanilang libingan ay 10 talampakan na ang taas. alam ko na gawa-gawa lang ng batang iyon. Magpapa ako ng tao na asikasuhin siya pagbalik ko. Biao? Ang perang ipinadala natin ngayong buwan, ibinalik muli. Tumanggi pa rin sila. Bakit siya matigas ang ulo? Sino? Sino ang may lakas ng loob na tumanggi sa pera ni Biao? Isang matapat na tao. Noong panahon na iyon, noong malapit na akong malunod sa lawa, hinugot niya ako mula sa tubig. Mamaya, pinadalhan niya ako ng pera para sa aking pag-aaral. Kahit na halos hindi siya kumikita ng ganoon kalaki bawat buwan. Lagi niya akong sinasabihan na manatiling matuwid at disiplinado. Ngunit ang mundong ito, ang mga mabubuting tao ay halos hindi makaligtas. Gawin mo. Hindi na kailangang iwanang buo ang katawan. Hinahanap ako. Pangatlong guro, patawarin mo ako. Sumusunod lang ako sa utos. Magmaneho. Sabi ng stepfather ko, kapag natuloy ang deal na ito, bibilhan niya ako ng bagong sports car. Jie, bakit ang bait ng stepfather mo sa iyo? Sino ba ang may alam? Ang sarili niyang anak na lalaki, malamang naghahain sa isang restaurant. Ang kanyang matandang ama ay hindi pinapansin. Oy, at sino ito? Hindi ba ito ang aking mahal na kapatid, Zhang San? Ano, pagod ka na sa paghihintay ng mga mesa sa restaurant? Pumunta ka rito para makita ang mundo? Nagkukunwari kang hindi mo ako kilala, Jiang San. Ako pa rin ang tatay mo, sa pangalan man lang. Isang anak lang, sa pangalan. Ngayon nakikita mo ang kapatid mo dito, at hindi ka man lang bumati? Walang tatay na magtuturo sa'yo, no? Wala lang asal. Kuya, pagkatapos mamatay ng nanay mo, kinuha ng tatay mo ang kompensasyon at nag-asawa ulit. Binayaran niya ang pag-aaral, kotse, at bahay ko. Alam mo kung bakit? Dahil iniisip din ng tatay mo. Ikaw at ang kapatid mong babae ay para lang magsilbi sa iba. Maghugas ng paa. Ang isang anak na tulad ko lang ang makapagbibigay sa kanya ng karangalan. Maaari kang nabuhay pa ng ilang araw. Hindi ka ba magaling magsilbi? Kita mo yung doon? Pumunta ka roon at lumuhod. Punuin mo ng alak ang baso ng nobya ko. At papayagan kitang umalis dito ngayon. Tama. Kilala kita ng sobra. Kahit 10 beses ang tapang, maglalakas loob ka bang hawakan ako dito? Ikaw ay bagay lang sa gawaing kusina. Gusto mong uminom? Kung gusto mong uminom, uminom ka pa. Jiang San, ang tapang mo namang tamaan ako. Hindi ka ba natatakot na magsumbong ako sa tatay mo? Hindi ka niya patatawarin. Siya. Tatay mo yun. Kuya, pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tatay, nanay, saklolo. Hemp. Feng, ngayong napanood mo na ang palabas, pwedeng pag-usapan na natin ang negosyo natin.
Jiangsan? Nasaan ang taong sinugo ko para samahan ka? Bakit mag-isa ka lang dumating? Ah, yung kaibigan na may sombrero? Well, nung dumaan kami sa ilog, sabi niya mainit siya. Gustong maligo. Hindi ko siya napigilan. Malamang. Naglalaro na siya ng baraha, kasama ang hari ng dragon ngayon. Feng, huwag kang kabahan. Kung sumuway ang mga tauhan mo, maaari ko silang turuan ng leksyon para sa'yo. Jiangsan, huwag mong isipin na astig ka dahil lang marunong kang lumaban. Ito ang Jiang Cheng. Kinulo mo ang mga tao ko. Hindi ka tatakasan ni Zhao Debiao. Ang mensaheng sinabi ko sa iyong ibigay kay Biaozi, naibigay mo ba? Nasaan siya? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Jiangsan, wala siyang ideya kung sino ka. Labanan mo ako. At isa lang ang labasan mo, kamatayan. Pero nakikita kong may talento ka. Sumusunod sa babaeng si Murong Wanwan. Anong kinabukasan mayroon ka? Trabaho ka para sa akin. Pera, kapangyarihan, babae. Mabibigay ko sa iyo ang lahat. Ang nangyari ngayon, pwedeng hindi ko na lang pansinin. Sa iyo? Feng? Ang templo mo ay napakaliit. Para sa isang tulad kong Buddha. Ikaw, Gusto kong makita si Zhao Debiao. Ngayon? hey, makita si Biao? Zhang San, sino ka ba sa tingin mo? Akala mo, makikita mo si Biao kailan mo gusto? Dahil lang sinabi mong kuya mo siya? Sa tingin ko, gusto mo talagang mamatay. Parang nag-aanyaya ka na pumasok sa pintuan ng impyerno. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Tigil! Pribadong ari-arian. Bawal pumasok. Bao. Siya si Zhang San. Ipipilit niyang makita si Biao. Si Biao ay nasa pulong. Hindi sino man ang pwedeng makakita sa kanya. Naghahanap ka ng gulo. Sabihin mo kay Zhao Debiao. Nandito si Jiang San. Paozi, papasukin mo na lang siya. Isipin mo na lang na tinutupad mo ang huling hiling niya. Feng, alam mo ang ugali ni Biao. Papasukin mo siya. Kaya ba nating papasukin siya? Baozi, di ba? Magtiwala ka sa akin. Kung hindi ako makita ng Biao mo ngayon, mas malala pa sa kamatayan ang aabutin mo. Psst! Nagbabalastasan ka. Layas. Ang payo ay nasasayang sa isang taong nakatakdang mamatay. Ah, saan na pala? Tiyak na hindi sinabi sa iyo ng Biao mo tungkol noong nahulog siya sa Poso Negro at iniyahon. Kalokohan. Nahulog ang Biao ko sa lawa. Jiang San, nababaliw ka na talaga. Gumagawa ka ng mga kasinungalingan. Malaking tao si Biao. Siya ba'y mahulog sa Poso Negro? Paano mo nalaman ang tungkol kay Biao? Sabihin mo sa akin. Baozi, patay ka na ba dyan? Hindi mo ba naririnig ang ingay na ito? Kuya. Sa wakas, pumayag ka ng makipagkita sa akin. Sige, sige, huwag mong ipahid ang sipon mo sa akin. Biaozi, ayos ka naman ah. Kailangan pang dumaan sa napakaraming hadlang para lang makita ka. Sino ang nagsabi sa iyo na saktan ang kuya ko? Kuya Biao? Ako, hindi ko alam. Siya talaga, ang kuya mo. Si Feng Ji lang ang nagsabing may gumagawa ng gulo. Nagpapanggap na kuya mo. Kuya Biao? Isang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Jiang San, hindi Ginoong Zhang. Napakagaling niya. Ako, natakot ako na baka saktan ka niya. At sinabi mong hindi mo kilala si Jiang San. Sino si Zhang San? Ang kuya ko ay si Zhang Zigang. Nakalimutan. Ngayon, hindi mo malalaman na nagpalit ako ng pangalan. Jiang Zigang, iyon ang pangalan ko bago ako umalis ng bahay. Kuya, anong ibig sabihin ng ngayon? Wala, Biaozi, hindi ako nagpaliwanag ng mabuti. Huwag mo silang sisihin. Tama. Narinig mo siya. Ngayon, pasalamatan mo ang kuya ko. Salamat, Ginoong Zhang. Salamat sa pagpapatawad sa amin, Ginoong Zhang. Kuya, sa lahat ng taon, hindi mo kinuha ang perang ipinadala ko. Akala ko galit ka dahil hindi ako nakinig at tumigil sa marangal na negosyo at ayaw mo na akong makita. Biaozi, tama ka na hindi ka nakinig sa akin. Ang mga taong matapat sa mundong ito, hindi sila makakaligtas. Kuya, may nananakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, lipulin ko ang buong pamilya nila. Maraming tao ang nambubulas sa akin. Pero,
Hindi na. Siyempre, simula ngayon kasama ako sa Jiangcheng, sinong mangahas namang istorbo sa iyo, amo, kahit isang daliri. Amo, basta't babalik ka, magtutulungan kaming mga kapatid. Ang buong underground ng South City ay magiging atin. Biyaw? Ang gusto ko ay higit pa sa South City. Amo, ibig mong sabihin, protektahan si Wanwan, Protektahan si Xiaoyu at Biao. Gusto ko pareho ang legal at ang ilegal na bahagi ng Jiangcheng ay mapunta sa pamilya Zhang simula ngayon. mabuti. Amo, kahit anong gawin mo, ako, Zhao Debiao, susunod sa iyo. Sa hirap at ginhawa, sabihin mo lang. Amo, nagbago ka. Mas walang awa kaysa dati. At mas cool. Third Master. Ang turf sa South Side, si Feng Ji ang namamahala. Si Sanya. Ang logistics line sa Hilaga. Baozi, ikaw na ang bahala. Gusto ko, sa loob ng isang buwan, makita ang efficiency na tumaas ng 30% at ang loss ay bumaba ng 50%. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Opo, Sanya. Biaozi, may galaw ba ang pamilya Liu? Matapos madown si Liu Zicheng, ang pamilya Liu, sa ibabaw ay walang malaking galaw. Pero sa likod, nagbabawas sila. Nagbebenta ng ilang fringe assets. Mukhang gusto nilang mag-consolidate ng pondo para gumalaw. At saka, sila at ang pamilya Murong ay ganap ng nag-cut ties. Ilang joint projects ang natigil. Nag-consolidate ng pondo, sinusubukang kontrahin o tumakas, bantayan mong mabuti. Kumusta naman si Murong Waiting? Yung matandang Fox ay nagpapalamig. Nagpapanggap siyang walang nakikita sa mga gawain ng pamilya Liu, parang tahimik na pumapayag, tungkol sa'yo at sa panganay na anak na babae. Pero, ano? pinapaimbestigahan ka niya ng palihim. Master, nalaman namin, si Zhang San itong mga nakaraang araw ay kasama ni Zhao Debiao. Ang dalawa ay madalas pumunta sa turf sa Timog. At saka, sabi nila ang mga tauhan ni Zhao Debiao ay nililiquidate ang lahat ng gray market nilang negosyo ng mabilis. Ilang underground casinos at nightclubs ay tahimik na ibinebenta. Ayon sa aming mga informant, si Zhao Debiao ay naglilipat ng pondo sa pamamagitan ng underground banks, nagpapadala ng pera. Ang halaga ay malaki. Ano pa? Si Zhang San ay nag-apply para sa expedited passport. Destinasyon, Australia. Anong klaseng Zhang San ito? Akala ko talaga nagbago siya. Lahat ng tapang at responsibilidad. Sino ba naman mag-aakala na siya pa ang magdudulot ng ganitong gulo? Yung lahat ay para lang maging daan para kunin ang pera at tumakas. Wanwan, Tatay, naniniwala akong si Zhang San ang gumawa nito. Malamang may dahilan siya. boba ka. Ginagamit ka lang niya. Tinulungan niya akong maningil ng utang. Ginulo ang pamilya Liu. Malamang lahat para makipag-partner kay Zhao Debiao, yang desperado, para makisali sa gulo. Kuha ng pera at takbo. Hindi naman niya intensyon na panagutan ka. Kailan siya aalis? Hindi pa sure, pero mukhang malapit na. Wanwan, sa tingin mo ba hindi ka na nasaktan ng sapat? Ang isang lalaking ganyan pera at takasan lang ang nakikita. Lumapit siya sa'yo, sa simula pa lang, para makuha lang ang kapangyarihan ng pamilya Murong at mga resources. Wanwan, saan ka pupunta? Hindi pa siya nagpapaalam sa akin. Kung gusto ni Murong Waiting mag-imbestiga, hayaan mo siya, basta hindi ito makakaapekto sa pag-unlad ng kumpanya. Ang kumpanya ngayon nasa kritikal na panahon ng kagiat na pagbabago. Lahat ng industriya na sangkot tayo, dapat legal at sumusunod sa batas. Naiintindihan mo? Naunawaan ko. Xiaoyu, ano ang problema? Bro, pwede ka bang bumalik? Umuwi ako para kunin ang rehistro ng pamilya. Sila, hindi nila ito ibibigay sa akin. At, Xiaoyu, huwag kang matakot. Darating ako agad. Kuya, anong nangyayari? May emergency ako. Biaozi, ikaw ang mamahala sa pulong. Si, Ang tapang mo, naglakas loob ka pang bumalik at magnakaw? Ang bahay na ito ay akin na. Lahat ng bagay dito ay akin. Ang iniwan ng iyong ina ay wala na. Gusto mo ang rehistro ng pamilya? Sinusubukan mong lihim na ilipat ang bahay? Walang paraan. Sa tingin ko, ikaw pa rin nagnakaw ng isang bagay? Tama na.
Hayaan mo siyang kunin ang rehistro ng pamilya at tapusin na natin ito. Jiang Yongqiang, ikaw ay isang gago. Sino ang nag-udyok sa iyo na magsalita? Ang bahay na ito at ang pera na kabayaran dapat ay atin na noon pa. Yung 2 batang maniningil ng utang lumaki na sila. Lihim mo silang tinutulungan sa likod ko, hindi ba? Ngayon gusto pa nilang bumalik para sa mga gamit? Managinip ka. Kailan ako nakatulong sa kanila? Ang galing mo talaga sa paggawa ng kwento. Nanay, bakit mo sinasayang ang mga salita mo sa kanya? Ang cute na ito ay katulad ng kanyang kuya. Pareho silang cute. Kahapon, ang kanyang kuya sinuntok ako sa bar. At ngayon, pumunta siya para magnakaw. Tawagan ang enforcement team. Arestuhin siya. Wala akong ninakaw. Ang rehistro ng pamilya ay orihinal na may pahina para sa akin. Kailangan kong mag-aral sa ibang bansa. Kailangan ko ang rehistro ng pamilya para sa proseso. Mag-aral sa ibang bansa? Ikaw? O iyong kapatid mong waiter? Nakakatawa. Sa tingin ko gusto mong kunin ang rehistro ng pamilya para saan? Para sa masamang bagay, di ba? May utang ka ba? O pinadala ka ba ng kapatid mo? Sinubukan mong ilipat ng palihim ang rehistro ng pamilya at ibenta ito? Ang pangalawang asawa ni Old Zhang, ang pinakasalan niya, talagang may kaya. Ang maliit na babae ay kaawa-awa rin. Kaawa-awa? Ano ang kaawa-awa? Sino ang nakakaalam kung totoo bang nagnakaw siya ng kahit ano? Tatay, magsalita ka. Xiao Yu. Ikaw ang rehistro ng pamilya, hindi ko maibigay sa iyo. Ang kapatid mong si Jie mangangailangan ng rehistro ng pamilya para bumili ng bahay mamaya. Kuya, Masakit ba? Sino ang gumawa nito? Nandito si Jigang. Isama mo ang ate mo at umalis na kayo rito. Huwag na kayong bumalik pa. Sabi ko. Sino ang nagsimula? Jiang San, lakas loob mong pumunta sa bahay ko? Nanay, siya ang pumalo sa akin ng ganito. Jiang San, umalis kayo rito kasama ang ate mo. Kung pumunta ka ulit dito, isusumbong kita sa enforcement team. Jiang Yongqiang. Kaya pinapanood mo lang ang anak mong babae na bugbugin? Jigang, lakas loob mong kausapin ang tatay mo ng ganyan? Dati ikaw ay ang laging sumusunod sa tatay mo. Ang nanay mo ay mainitin ang ulo. Patay na ang nanay ko. At, hindi ka tatay ko. Ah, Jiang San, sinabi mo ba sa ate mo na magnakaw? Ikaw ang kapatid niya. Wala ka ring maganda. Ginagawa ko ito para sa pamilya Jiang, para turuan siya ng leksyon. Ah, Ang sampal na iyon ay interes lang. Ano ba ang nangyayari sa batang ito ngayon? Karaniwan, kapag nakikita niya ako, para siyang daga na nakakakita ng pusa. Layas. Ituturing ko na lang na nagpalaki ako ng 2 batang pasaway. Dusk, kailan ka pa nagsuporta sa amin? Mula nang mamatay ang nanay namin sa construction site, tumigil sa pag-aaral ang kuya ko para magtrabaho. Ang matrikula mula elementarya hanggang high school ay kinita ng kuya ko sa pagbubuno ng basura, tuwing weekend at pagtatrabaho sa construction, tuwing bakasyon. Naipon pa isa-isa. Nagbigay ka ba? Kahit 1 sentimo? pa, sino ka ba sa tingin mo? At gusto mong magbayad ako? Zhang Xiaoyu, humingi ka ng tawad sa iyong nanay ngayon din. Siya ang ginamit mo ang kompensasyon sa pagkamatay ng aking nanay na ginamit para pakasalan ang iyong pangalawang asawa. Hindi siya ang aking nanay. Ulitin mo yan. Ikaw, Zhang Jigang, bitawan mo ang tapang mo. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka bibitaw, huwag mo akong sisihin kung kailangan kitang ibagsak sa harap ng lahat. Zhang San, ang tapang mong magtaas ng kamay sa iyong tatay. Ikaw na walang utang na loob. Bitawan mo na. Ikaw na pasaway. Naglakas loob kang tamaan ako? Aray, ito ay isang kahihiyan, anak na walang galang. Ang pananakit sa akin ay isang bagay, ngunit ang pananakit sa sarili mong ama, mga kapitbahay, tingnan ninyo, ang sariling anak ni Old Zhang, tingnan ninyo kung ano siya talaga. Kunin mo ang talaan ng sambahayan. Mula ngayon, ang rehistro ng sambahayan ni Zhang Xiaoyu, ako na ang bahala sa paglipat nito, wala na siyang kinalaman sa pamilyang ito. Tatay, nanay, tingnan mo, ano ba ang sinabi ko sa iyo? Si Zhang Xiaoyu ay nag-apply para mag-aral sa ibang bansa. Saan niya nakuha ang pera? Baka si Jigang ang kumita niyan.
Siya, isang waiter sa isang restaurant ay kumikita ng daan-daang libo? Kalokohan yan. Tatay, ikaw ang magsabi sa akin. Posible bang ang perang ito ay mula sa dalawang magkapatid na nagtutulungan upang nakawin ang kompensasyon sa pagkamatay ng kanilang ina? Imposible. Ang perang iyon ay binayad ng isang beses. Ibinigay ko lahat sa iyo. Kung hindi, ikaw. Noong una ay tiyak na hindi ibinigay ang lahat ng pera. Nagtago ka ng ilan para sa dalawang batang yon bilang sikretong pera. Ma Shumei, huwag mo akong siraan. Tatanungin ko sila ngayon din. Jiang Jigang, tumigil ka dyan. Sabihin mo sa akin, ang kompensasyon para sa iyong ina noong una, ikaw ba ay lihim na nagtago ng bahagi? Tiyak. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng pera para pumunta sa ibang bansa? Sige, sinusubukan mong tumakas kasama ang aming pera? Hindi pwede. Kung hindi mo ibibigay ang natitirang kompensasyon ngayon, lahat, walang aalis. Tatay, tingnan mong mabuti. Ang pag-aaral sa Australia sa loob ng isang taon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa daan-daang libo. Sila ay sobrang mahirap. Saan pa ba manggagaling ang pera? Baka noong una ang foreman ay binigyan sila ng dagdag ng lihim at itinago nila. Nag-iimbento ka. Ang pera ng kapatid ko ay pinaghirapan niya mismo. Pinaghirapan? Siya? Isang waiter. At most 100 kada araw. Daan-daang libo? Kailangan niyang maghintay magpakailanman. Jigang. Tatay, ako ay nagkasala sa iyo. Pero hindi tayo pwedeng maging pabaya sa pera. Iyon ay pera ng dugo ng iyong ina. Sa karapatan, lahat iyon ay pag-aari ng pamilyang ito. Kung talagang kinuha mo, ibigay mo na lang. Pamilya pa rin tayo. Pamilya? Zhang Yongqiang, noong namatay ang aking ina, nagbayad ang construction site ng 820,000. Nagpakasal ka kay Ma Shumei 3 araw pagkatapos makuha ang pera. Binilhan mo ang kanyang anak ng bahay at kotse. Si Xiaoyu at ako ay nakatira sa isang tumutulo na inuupahan. Sa taglamig, wala kaming makapal na kumot. Paano mo makakalimutan na pamilya tayo? Itong si Jiang Yongqiang ay talagang mahirap pakisamahan. Iniwan ang sariling mga anak para palakihin ang anak ng ibang lalaki. Ang isang ama na ganyan ay hindi man lang maililibing kapag namatay. Ikaw ang anak, tungkulin mo na alagaan ang tatay mo. Karapat-dapat namin ang perang ito. Ngayon may pakpak ka na, may pera, at gusto mong isama ang kapatid mong babae, at lumipad palayo, iwan kaming mabulok, wala kang paraan. Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, ako isusumbong kita sa pagnanakaw. Ipasok kita sa kulungan. Naghahanap ka ng gulo. Biaozi. Magdala ng tao sa Anju Garden. Hindi kailangan ng masyadong marami. 20 ay sapat na. Hindi na kailangan pumunta. Kanina lang. Sino ba yung nagsabing idedemanda siya at ipapakulong? Ikaw, sino ka? Usapang pamilya ito. Hindi dapat nakikialam ang mga tagalabas. Usapang pamilya. Ginagulo mo ang mga tao ko. Eddie, hindi na ito usapang pamilya. Si Jiang Cheng yan, ang tagapagmana ng Black Dragon Society. Murong 1-1. Talaga, bukod sa kanya. Sino pa kaya ang gagawa ng ganitong eksena? Shaoli, Binibini, kung kaya mong resolbahin sa pamamagitan ng aksyon, huwag ka nang makipagtalo. naiintindihan ko. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo. Ito ay bansang may batas, alam mo ba? Pakiusap. Siyempre, ayon sa mga nauugnay na probisyon ng Civil Code, ang kabayaran sa pagkamatay dapat pantay-pantay na ipamahagi sa mga bata at gagamitin para sa kanilang seguridad sa hinaharap. Pinaghihinalaan ka ng maling paggamit. Bukod dito, ayon sa mga tala ng bangko, ang account ni Jiang Yongqiang sa nakaraang 10 taon, bawat buwan, sa account ng tuition ni Jiang Xiaoyu, inilipat na wala pang 300 yuan. Ito ay bumubuo, isang malubhang pagkukulang sa mga obligasyon ng magulang sa menor de edad na bata. Ang aming abogado ay ibibigay sa enforcement team at sa prokuradorya. Mangyaring makipagtulungan. Paano kung hindi kami makikipagtulungan? Ma'am, paano mo nalaman kung nasaan ako? At dumating ng ganoon kabilis? Tumawag si Zhao Debiao. Sabi mo hindi mo sila hahayaang sumunod at nag-aalala na hindi mo kayang mag-isa. Kaya ako pinadala niya. Talagang nag-aalala sa akin si Biaozi. 1-1, salamat. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, mas magulo pa sana. Ayoko lang makita kang ginugulo ng ganyan. Hindi ka nila deserve. Sige na. Mag-focus ka sa klase. Tungkol sa rehistro ng bahay, aayusin ko na yan agad. Miss Murong, salamat.
Jiang-san, hindi mo ba tingin na ang ugali mo ngayon ay masyadong katawa-tawa? Kaya kong tanggapin na gusto mo ang ibang babae. Pero pumapatol ka pa sa mga high school girls. Jiang-san, desperado ka na ba? Ako ang desperado? O sa tingin mo masaya ang maglaro ng damdamin ng tao? Ako. Di ba? Hindi mo inakala na ako. Una, yung bata mula sa spa. At ngayon naman, isang estudyante sa high school. Jiang-san, ilang jowa meron ka? Murong 1-1. Pinapasundan mo ako. Pero hindi mo man lang nalaman kung sino kasama ko. Mali ako na pinasundan kita. Pero para protektahan ka, wala akong magawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kapatid kang babae? Dati, dahil masyadong magulo ang sitwasyon ng pamilya ko, ayaw kong makaapekto ito sa'yo. Hindi ko inakala na si Miss Murong maiinggit sa sarili niyang magiging hipag. Bitawan mo ako. Sino ang nagsiselos? Anong kinalaman ko sa mga gawain mo? Kung hahalikan kita, wala rin ba itong kinalaman sa iyo? Ngayon, may connection na ba tayo ngayon? Jiang-san, ngayon kahit gustuhin mong tumakbo, hindi ka na makakatakas. Pangatlong guro, nandiyan ka ba? Dinala ko ang hiniling mo. Ito ay para sa iyo at kay Binibining Xiaoyu mga pinabilis na pasaporte at visa. Lahat na ayos na. Mabuti, salamat. Guro, nakumpirma na namin ang balita. Karamihan sa mga iligal na negosyo ni Zhao Debiao ay isinasara ng madalian. Ang daloy ng pondo ay hindi malinaw. Naalaman din namin na si Jiang-san at ang kanyang kapatid na babae, na group, Ay nakatanggap lang ng mabilis ang visa para sa Australia. Sinusubukan ba ni Zhao Debiao na maglinis at maging legal o naghahanda siyang tumakas? Si Zhao Debyo mula sa Timog. Ano ang kinalaman niya kay Jiang-san? Nabalitaan ko na gumamit si Zhang San ng iba't ibang paraan para maging malapit kay Zhao Debiao para lang makapasok sa kumpanya ni Zhao. Ang impluensya ni Zhao Debiao sa Jiangcheng ay malalim ang ugat. Paano siya basta-basta aalis? Sa kabaligtaran, si Jiang-san ay nakasakit sa pamilya Liu. Mamamatay siya o magiging lumpo. Siya ang nagmamadaling mag-withdraw at tumakas. Posible bang gusto ni Zhang San na kunin ang pera ni Zhao Debiao at tumakas? Jiang-san. Si Jiang-san talaga yan. Sa isang banda, inuudyok niya si Zhao Debiao na ibenta ang kanyang mga ari-arian. Nag-iipon ng malaking halaga ng pera. Sa kabilang banda, palihim niyang nakuha ang sarili niyang bisa para pumunta sa ibang bansa. Malapit na niyang nakawin lahat ng pag-aari ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao ngayon malamang wala pa ring ideya. At Tama si Zikheng. Ang Jiang-san na yun, mukhang isang tuso at mapanlinlang na buhong. Siya ang dahilan kung bakit walang tagapagmana ang pamilya Liu. Sa pagkakataong ito, babayaran niya ang lahat. sa pagkakataong ito, ang pamilya Liu ay hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Si Zhao Debiao mismo ang mananakit kay Jiang-san. Iyon ang makakapagbigay kasiyahan sa aking paghihiganti. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa bahay ni Zhao Debiao. 1-1. May iniisip ka ba? President Zhang, maganda ang bagong opisina mo. Ngayon ang pang-anim mong pagpunta rito. May taong sobrang dumidikit nitong mga nakaraang araw. Hindi naman. Ano? President Zhang, nagsawa ka na ba sa akin? Sige, aalis na ako. Isang tupa ang pumasok sa pugad ng tigre. Bakit ko ito pakakawalan? Hindi pa tiyak kung sino ang tupa. Tay, bigyan mo ako ng 1 bilyon. Magkano? 1 bilyon. Para kanino ka nagsusunog ng papel? Hindi ako nagsusunog ng papel. Gusto ko ng pera. Oo, mga ari-arian na maaaring likidahin anumang oras. Mga ari-arian sa ibang bansa. 1 bilyon? Akala mo ba nagpapatakbo tayo ng palimbaga ng pera? Ibibigay? O hindi? Murong 1-1. Ama mo ako, hindi ang ATM mo. Huwag mong sabihin na balak mong tumakas kasama ang batang si Zhang San, magtanan, o siya ba ang nag-udyok sa'yo na humingi ng pera? 1 bilyon. Alam mo ba kung magkano iyon? At naglakas loob kang humingi niyan? Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Ano ang tinitingnan mo ng masinsinan? Tinitignan ang mga armas. Kung isang araw ay matakot ka at subukang tumakas, paano ko dapat baliin ang iyong mga binti ng mas mabisa? Pwede bang gawin natin ito ng 1 beses pa bago mo baliin ang mga ito? Santye, nandito si Liu Zicheng. Sabi niya may mahalagang balita para kay Biaoge. Hinihiling ni Biaoge ang iyong presensya. Muli, 1-1.
Sandali lang, hintayin mo ako dito. Gusto ko ring marinig ang sasabihin ni Liu Zicheng. Ginoong Leo, bihirang bisita. 2 paan na lang ang natitira sa iyo, pero pumunta ka pa rin ng personal. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Biao, pasensya na sa abala. Nandito ako para ilantad ang isang malaking pandaraya na may kinalaman sa buong kayamanan mo. Huwag mong pagkatiwalaan yang basurang si Zhang San. Oh? Sige, magpatuloy ka. May matibay akong impormasyon. Si Zhang San, sa likod mo, palihim na nag-apply ng visa. Ang destinasyon ay Australia at naaprubahan na ito. Anong kinalaman yan sa kayamanan ko? Isipin mo ano ang ginagawa ni Zhang San dito kamakailan. Pinipilit kanyang ibenta ang mga ari-arian mo para makakuha ng malaking pera. Biao, isang lalaki lang siya na bigla na lang lumitaw. Bakit sobra mo siyang pinagkakatiwalaan? Plano niya ito mula pa nung una para kunin lahat ng pera mo at tumakas. Naloko ka. Biao, yang mababang uri na si Zhang San kumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Walang utang na loob na hayop. Lumapit siya sa iyo, nilambing ka, lahat para maubos ang yaman mo. Kailangan mo siyang harapin ngayon. Biaozi. Ang silid pulungan natin. Kailan pa tayo nagpapasok ng mga asong may rabies dito para kumahol? Sakit ng ulo ko. Zhang San, hindi mo inaasahan yon, di ba? Ang plano mo ay na-expose ko na. Sa harap ni Biao, bakit ka nagpapanggap na big shot? Aw? Oh, anong plano? Biao, huwag kang magpalinlang sa itsura niya. Palihim siyang naglilipat ng mga ari-arian. Ang mga club na ibinenta niya ang pera ay hindi na bumalik sa accounts ng kumpanya. Ibinulsa niya ito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Gusto kanyang patayin at kunin ang lahat para sa sarili niya. Tapos ka na? Biao, tapos na ako. Solid ang ebidensya. Talagang hindi mo pwedeng pakawalan ang munting sinta na ito. Nandito na siya ngayon. Pwede na nating... Sa wakas, naniwala si Biao. Nagagalit na siya. Patay na si Zhang San. Biao, kumalma ka. Para sa ganyang basura, hindi worth it na sirain ang kalusugan mo. Utos lang, ang pamilya Liu ay handang tumulong sa iyo para ibalik niya ang perang nilulon niya may interes. Siya, bakit niya ako inaaway? Liu Zicheng. Sino ka ba sa tingin mo? Biao ako. Pumunta ako para tulungan kang ilantad. Tulungan ako? Hindi ka karapat-dapat. Sino ka ba? Ang negosyo ng boss ko ay hindi nangangailangan ng maliit na sinta katulad mo para magpaliwanag. Kumukuha siya ng pera. Tuwing hihingi siya, kusang loob ko ibinibigay ito. Bakit ka narito namumuna at naghahasik ng alitan? Alam mo ba kung ano ang ginagamit ng boss ko sa perang iyon? Para mag-order ng iyong pamilya Liu at iyong mga bulag na hangal ng ilang magagandang kabaong. Liu Zicheng, mukhang ang huling aral ay hindi sapat na masakit. Sa tingin mo ba ang nasa wheelchair habang buhay ay masyadong nakakainip? Gusto mong humiga sa ibang lugar? Paano ang ilalim ng ilog? Imposible. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang iyong pinabilis na bisa? Hindi ka ba nagmamadaling tumakas? O ano? Ginoong Liu, ang iyong gawaing paniktik ay lubos na masusi. Alam mo pa nga ang tungkol sa aking bisa. Oo, ang ebidensya ay matibay. Ikaw at ang iyong kapatid na si Zhang Xiaoyu ay may mga pinabilis na visa sa Australia. Biao, dinadala pa niya ang sarili niyang kapatid. Plano niyang tumakas kasama ang buong pamilya at ang pera. Ang aking kapatid na si Zhang Xiaoyu ay nasa huling taon ng high school. Ano ngayon? Kapatid niya ito. Pinapadala ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa ibang bansa para mag-aral. Kumuha ng bisa ng maaga. Sa iyong paningin, binatang Liu, iyan ay patunay ng pangungurakot at pagtakas. Imposible. Sino ang nagpapadala ng isang tao sa ibang bansa para mag-aral at kumukuha ng visa para sa sarili ng sabay? Malinaw na siya ay... Sino ka ba? Bigla ka nalang sumulpot? At naglakas loob kang sumabad? Iyan ang sariling nakababatang kapatid na babae ng aking kuya, sarili niya. Pinapadala ni kuya ang sarili niyang kapatid na babae sa ibang bansa, kumukuha ng visa sa gilid, sa ilang araw isasakay niya ito sa eroplano at babalik. Anong mali doon? Sa ilang araw. Babalik. Binatang Liu, bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Kailangan mo bang mawala ang huling bahagi ng dignidad na natitira sa iyo? Baozi, ihatid mo ang bisita. Tiyaking maihatid mo siya ng maayos, samahan si Binatang Liu pa uwi. Tiyaking hindi siya matisod at mahulog sa daan. Hindi. Kuya Biao, Ginoong, ikatlo. Mali ako. Nagsasalita ako ng walang kabuluhan.
Binulag ako ng kasakiman. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa pagkakataong ito. Binatang Liu, parang ang wheelchair mo. Hindi ka na makakaalis mula ngayon. Sira ang utak at sira ang mga binti. At nagtatangka ka pa ring maglaro ng lansi? Tigilan mo na, pre. Ang cute na ganito, dapat diretso na lang. Mang-istorbo sa taong mamamatay na. Ano? Pero ikaw, yung kwintas na beads ay sayang. Nang murahin ka niya, hindi ko na kinaya. Zhang San, pupunta ka sa Australia. Babalik ka ba? Susunduin ko ang ate ko at aayusin siya. Siyempre babalik ako. Ang daming nangyayari sa Jiang City. Bakit ako tatakas papuntang Australia? Pero, ako, nagawa ko na. Nagawa mo na ang ano? Humingi na ako ng 1 bilyon sa tatay ko, at nag-empake na ako. Akala ko tatakas ka, at handa akong sumama sa iyo sa pagtakas. Ikaw ay humingi ng 1 bilyon. At gusto mong tumakas kasama ako? Hindi, Murong Wanwan. Anong nasa isip mo araw-araw? Anong klaseng melodrama ang ginagawa mo? Ano pa? Bigla kang nagbago ng personalidad. Nagsimulang makipagkita kay Zhao Debiao. Nagmamadaling ibenta ang mga ari-arian mo, at biglang nag-apply ng visa para pumunta sa ibang bansa. Ano pa ba kundi ang magplano na kumita ng mabilis at tumakas? Natatakot ako na magutom ka doon mag-isa. Hindi ba pwede? Murong Wanwan. Basta nandito ka, hindi ako aalis. Kung muli mo akong paiiyakin sa hindi pagkakaintindihan, gagamitin ko talaga ang bilyong iyan para umarkila ng mamamatay tao at baliin ang mga binti mo. Ako na ang magbabayad. Amo, mga kapatid, ang progreso ng pagbabago ay lampas sa inaasahan. Lahat ng mga negosyong gray market sa ilalim natin ay naligal na restructure o naibenta na. Maayos ang pagbawi ng puhunan. Ang bagong tatag na Sanjiang Group ay nakakuha na ng 2 lupa sa bagong distrito ng Timog. Ang mga kumpanyang logistics at seguridad ay nakatanggap na rin ng lisensya. Simula ngayon, sa Jiangcheng na ito, magiging lehitimong negosyante na tayo. Si Biao at ikatlong Panginoon ay mahusay kaming pinamunuan. Ang galing! Ngayon hindi na natin kailangan mabuhay sa takot. Nakamonitor na ba ang daloy ng pondo? Lalo na, ang mga ari-arian na naibenta. Nasuri na ba natin ang mga huling bumili? Huwag kang mag-alala, amo. Si Chen Tianfeng mismo ang humawak. Lahat ng transaksyon ay dumaan sa opisyal na channel. Nasala ang mga background ng bumibili. Walang problema. Pangunahin, ilang kumpanya mula sa labas ang pumalit. Nasaan siya? Ang pulong ngayon, hindi ba lahat ay naabisuhan? Itong si Chen Tianfeng naglakas loob na mahuli. Tungkol kay Chen Tianfeng, ang mga lugar na pinamamahalaan niya, kumusta ang paghawak? Ang kanyang panig ay pinakamabilis kumilos. 3 nightclub sa kanyang pangalan, 2 underground bank, at ang paliguan na iyon, lahat ay naibenta sa loob ng kalahating buwan. Ang pagbawi ng kapital ay 20% mas mataas kaysa inaasahan. Sabi niya, isang regular na kliyente ang bumili lahat. Regular na kliyente? Na-verify? Nagtanong, sabi ni Feng, dati nang kakilala. Matagal ng relasyon. Kapital mula sa Jinghai. Gustong pumasok sa industriya ng entertainment ng Jiangcheng. Wala akong nakikitang problema sa pondo, kaya hindi ko na pinakialaman. Kuya Biao, Third Master, may masamang nangyari. Si Chen Tianfeng, siya, nagtraidor sa atin. Ano ang sinabi mo? Magsalita ka ng malinaw. Kami, sinunod namin ang protocol. Pumunta para kunin ang huling batch ng pondo at ledger ni Ginang Feng. Pagdating namin, nakita namin na pinalitan na lahat ng tauhan niya. Pinapasabi rin niya ako. Anong mensahe? Sabi niya, salamat sa pagkabukas palad ni na Third Master at Kuya Biao. Isang katlo ng negosyo ay sa kanya na ngayon. Mula ngayon, ang ilalim ng lupa ng Jiangcheng, siya, si Chen Tianfeng, ay magkakaroon din ng bahagi. Mahal, babalatan ko siya ng buhay punong. Isasama ko ang mga tauhan at lilinisin ang kanyang lugar ngayon din. Teka, Punong. Pero, saan niya nakuha ang pera? Para lunukin ang napakaraming negosyo? Tama. Ang mga lugar na iyon, hindi ba sila naibenta sa Jinghai kumpanya ng pamumuhunan? Talagang naloko tayo. Aling Jinghai kumpanya ng pamumuhunan. Natatakot ako na si Chen Tianfeng ito. Nagpapalipat-lipat lang siya ng pera mula sa isang kamay patungo sa isa pa. Binabaan niya ang presyo at ninakaw ang ating mga pangunahing ari-arian. Pero marami pa ring pera iyon, Chen Tianfeng. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? ang kapital sa likod niya ay si Murong Waiting. Uulitin ba ang nakaraan?
Murong waiting Chen Tianfeng. Nakikita mo na ba ngayon? Bumaligtad na ang agos sa Jiang Cheng. Wala kang paraan para makatakas. Jiang San, sa tingin mo ba talagang nanalo ka? Mas mabuti pang hawakan mo ang iyong trono bilang hari ng ilalim ng lupa at magtiis ka na lang sa natitira mong buhay mamatay mag-isa. Pasensya na. Noon, kasalanan ko ang pagkabigo. Naprotektahan si Wanwan. Kuya, ang pagkamatay ni Miss Murong ay aksidente. Hindi mo kasalanan. Ikaw na matandang gago. May kapal ka pa ng mukha na banggitin ng anak mo. Kung hindi mo pinilit siyang magpakasal sa isang arranged marriage, kung mayroon ka lang makasariling interes sa iyong mga mata, paano siya? Simula ng si Kuya pagkatapos umalis ni Miss Murong, hindi siya nakatulog ng maayos kahit isang gabi. Kung hindi bago mamatay si Miss Murong, sinabi niya kay Kuya na manatiling buhay. Ang kanyang buhay ay matagal nang hindi na sa kanya. Jiang San, karapat-dapat ka rito. Ikaw, lahat dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako susuwayin ni Wanwan. Hindi sana tatakas sa kasal, at hindi sana namatay. Pinatay mo siya. Kaya, ang aking kapatid na si Zhang Xiaoyu, pinatay mo rin ba siya? Oo, lahat kayo ay dapat ilibing kasama ng aking anak na babae. Jiang San, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sugod. Kuya, ingat. Kuya, mabuti naman. Biaozi, Pumunta ka sa impyerno. napahamak ko ang lahat. Lahat, dumapa. Van, hintayin mo ako. Ang parehong bagay ay hindi na dapat mangyari muli. Hindi na. Puta. Amo, anong pasya mo? Nagdala ako ng mga tao at sinalakay ang kanyang bagong base kagabi. Huwag magmadali. Chen Tianfeng ay isang tao-tauhan lang. Ang nasa likod niya ang tunay nating target. Amo, ibig mong sabihin. Amo, paano mo gustong hawakan ito? Ang mga kapatid ay kasama mo. Una, panatilihin ang natitirang kapatid sa linya at alamin kung may iba pang taksil. Pangalawa, ang listahan ng mga negosyo na kinuha ni Chen Tianfeng. Ayusin agad, lalo na ang dalawang iligal na bangko at linya ng logistik. Kailangan kong malaman ang kanilang kasalukuyang istruktura ng pagmamay-ari at daloy ng pera. Pangatlo, alamin ni Chen Tianfeng at ni Murong Waiting mga ugnayang pinansyal. Baozi, hawakan mo ng personal. Tandaan, magsiyasat ng maingat, huwag silang alertuhin. Oh, Ginoong San? Amo, sa panig ng Murong, kung talagang iyang matandang tusong si Murong Waiting, nag-aalala ako kay Binibining Murong. Sa panig ni Wanwan, ako na ang bahala. Ang ating prinsesa ng mafia ay sinusubukang maging asawa at ina. Ako mismo ang nagluluto, mas mabuting pahalagahan mo ito. Sinasabi ko, kung isang araw ang iyong ama at ako kailangang maging sa magkabilang panig. Ano ang pipiliin mo? Pipiliin kita, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tiyakin na hindi darating ang araw na iyon. Tama na. Marinig yan. Sapat na. Ah, nasunog ang pansit. Amo, na research ko na iyan. Chen Tianfeng, ang huling bumili ng mga lugar na iyan, lahat ay tumutukoy sa isang kumpanyang bulaan na rehistrado sa Virgin Islands. Ang pinagmulan ng pondo ay talagang ang overseas account ng pamilya Murong, Murong Waiting, Chen Tianfeng. Gusto nilang lunukin akong buo kapag ang pundasyon ko ay nanginginig pa. Kinukuha ang pinakamapagkakakitaan kong bahagi sa panahon ng transisyon. Isang tusong matandang soro, talaga. Kaya hindi siya natatakot na saktan ang damdamin ng kanyang anak na babae? Pinipilit niya akong pumili. O hayaan siyang kainin ako, o balewalain ang damdamin ni Wanwan at hawakan ang interes ng pamilya Murong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya may dahilan para lipulin ako ng tuluyan, kundi pati si Wanwan ay susuko sa akin. Amo, ano ang gagawin natin ngayon? Labanan ng harapan? Ang mga kapatid ay hindi natatakot. Kung gusto ni Murong Waiting na maglaro, makikipaglaro tayo. Ang direktang paglaban ay pabor sa kanya. Pero, kailangan nating baguhin ang mga patakaran ng laro. Gusto ni Murong Waiting na gamitin si Chen Tianfeng upang hatiin ang Sanjiang Group. Pagkatapos ay putulin muna ang kanyang kamay. Ginoo? Handa na si Chen Tianfeng. Mukhang napansin na ni Zhang San. Lihim na gumagalaw ang mga tauhan ni Zhao Debiao, pero hindi malinaw ang target. Buti na lang napansin niya. Natakot ako na baka totoong inosente siya. Nakaset na ang mga piraso.
Ngayon, tingnan natin kung paano niya gagawin ang susunod niyang hakbang. Si Vanvan, ano? Ang binibini, parang tinutulungan niya si Zhang Xiaoyu, kapatid ni Zhang San, sa mga papeles para pumunta sa ibang bansa. Hindi pa rin sumusuko ang babaeng iyon. Kalimutan mo na. Hayaan mo siyang mag-enjoy. Kapag ipinakita na ni Zhang San ang tunay niyang kulay, maiintindihan niya. Tandaan mo, sa kritikal na sandali, protektahan si Wanwan. Ang tapang mo. Matapos ang lahat ng masasama mong ginawa, naglakas loob ka pa ring matulog na nakapikit ang mga mata. Zhang, San, paano ka pumasok? Sa Jiangcheng na ito, may lugar ba na hindi ko mapuntahan? Totoo, wala. Ginoong Zhang, isang karangalan. Ang hamak kong lugar na ito, walang magandang alak. Pakiusap, Ginoong Zhang, subukan mo. Okay lang naman. Sanye, ang iyong mga salita ay matalas pa rin. Pero, gusto ko ang pagmamalaki mo. Sanye, mali ang pagkakilala ko sa'yo dati. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ay isang nakatagong dragon. Ngayon, ayos na ang lahat. Nagtagumpay ka na at nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Bakit pa tayo mag-aaway? Hanggang kamatayan. Ang underground business sa Jiangcheng ay napakalaking bahagi ng pie. Kung isang tao lang ang kakain nito mag-isa, nakakainip naman yun? So, Feng Jie, ibig mong sabihin, Na ang tusong si Murong waiting. Akala niya magagamit niya ako bilang sangla, tapos itatapon ako pagkatapos gamitin. Ha! Ako, Chen Tianfeng. Narating ko ang kinaroroonan ko ngayon, hindi dahil sa kanyang kawanggawa. Binigyan niya ako ng pera at kapangyarihan para lang gamitin ang aking mga kamay upang lunukin ang negosyong itinayo mo. At pati na rin upang tuluyang paghiwalayin kayo ni Wanwan, anumang pagkakataon para sa babaeng iyon. sige, magpatuloy ka. Sanye, isipin mo, bakit nating susundin ang kanyang script? Ang pundasyon ng iyong Sanjiang Group ay hindi pa matatag. Kahit na nabawi ko na ang aking teritoryo, kailangan ko rin ng bagong suporta at koneksyon. Magtulungan tayo. Panatilihin mo ang iyong lehitimong negosyo sa publiko. Malinis na negosyo. Ako ang bahala sa underground side. Kukunin natin ang perang ibibigay ng pamilya Murong sa atin. Ang negosyo, tayo ang magpapatakbo. Parang kawili-wili. Tungkol naman sa mga kita, hati tayo 50-50. Kung gayon, parehong ang iligal na mundo at ang lehitimong mundo, hindi ba ang Jiangcheng ay magiging atin na mamamahala? Murong waiting. Pakyuhan na siya. Pero Feng, madaling magsalita, baka ibenta mo na naman ako. Kung tutuusin, ang bilis mong lumipat ng panig ay halos kasing bilis ng isang trader. Zhang San, tanggapin mo ang alok na ito o huwag. Kung ayaw mo, umalis ka na. Nagbibiro lang ako, Feng. Bakit ka nagagalit? Sasabihin ko sa iyo, Zhang San, si Zhao Debiao ay isang brutong tao. Anong kinabukasan ang makakamit mo kasama siya? Para sa iyo lang ang tingin niya, Zhang San ako. Si Chen Tianfeng. Gusto ko ng sarili kong imperyo. Akala ni Murong waiting, kayang kontrolin ang lahat. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa, lahat ay na-invest sa akin. Kung sino man ang may hawak ng pera, siya ang may kapangyarihan. At ang mga account ng slush fund lahat ay nasa kamay ko. Opisyal narinig mo lahat yon, di ba? Aktibidad ng gang, paglalaban ng pera, smuggling. Sapat na yan para sa maraming habang buhay na pagkakakulong. Zhang San, pinlano mo ako. Wala akong oras para makipag-away sa iyo. Kung tama ang oras ko, dapat nandito na ang opisyal anumang sandali. Baliw ka. Isinumbong mo ako? Masisira rin ang iyo. Ang mga negosyong iyon ay nasa pangalan ko na ngayon. Ngunit kung maghuhukay sila ng malalim ang pamilyang Murong ay hindi makakatakas. Ang bahaging kinuha ng Sanjiang Group mo ay masasangkot din. Sinaktan mo ang kaaway ng 1,000 at natalo mo ang 800 sa iyong sarili. Ano ang pakialam ko sa mga pagkalugi ng pamilyang Murong, tungkol naman sa akin? Lahat ng ginagawa ng Sanjiang Group ko ay ganap na lehitimo. Zhang San, tusok ang hayop. Hindi kita hahayaang makatakas dito. Ginoo, may mali. Chen Tianfeng. Lahat ng establishmento ni Chen Tianfeng, kasama ang 2 underground bank at ang logistics line sa North Dock. Kalahating oras ang nakalipas, ang enforcement team ay sinara ang lahat. Si Chen Tianfeng ay nahuli sa lugar. Sabi nila matibay ang ebidensya. Ano? Sino ang gumawa? Ito'y si Zhang San. Direkta niya itong nireport. Wala kaming oras para mag-react. Kami. Gaano karaming kapital at produkto ang nakataya doon? Ang kasalukuyang pagkalugi ng kumpanya ay hindi na mabibilang, Zhang San.
Pakisuyo? Baliw. Itong baliw. Hindi bababa sa 8 bilyong likidong asset at maraming channel ay kinumpis ka lahat. Ah, pirmahan mo. Ito ang kasunduan upang isuko ang karapatan sa pamamahala ng Sanjiang Group. Mula ngayon, hindi ka maaaring makialam sa ilalim ng lupa at lehitimong sektor ng Jiangcheng, pero si Wanwan ay mananatili sa tabi mo. Hindi ko pipirmahan. 20 minuto na lang. Ang eroplano ni Wanwan ay malapit ng lumipad. Aayusin ko na siya upang manirahan sa ibang bansa. Malapit na, makakalimutan ka niya at magsisimula ng bagong buhay. Kung wala ang pahintulot ko, hindi mo na siya makikita sa buong buhay mo. Pirmahan mo. Pagkatapos, kikilalanin ko ang nararamdaman mo para sa anak ko. Maaari mong kunin ang inihanda ko para sa iyo. Isang halaga ng pera na magpapayaman sa iyo habang buhay. At mamuhay ng matatag kasama si Wanwan. Kahit hindi ka pumirma, kaya kitang gawing sa isang gabi maging walang pera muli. O mas masahol pa kaysa dati. Baka kamuhian ako ni Wanwan. Ngunit isang araw, maiintindihan niya ang mabuti kong intensyon. Alam mong imposible yon. Kung pumirma ako, ito ay magiging pagtataksil sa mga kasamahan kong lumaban. Ilang araw lang silang naging masaya. Kaya susuko ka na kay Wanwan? Ako, Zhang San, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi para patunayan sa sinuman na karapat dapat ako sa isang bagay, kundi para lang hindi mabuli at protektahan ang mga tao sa paligid ko. Ngunit hindi ko isasakripisyo ang isang panig para makuha ang isa. Ang iyong mga kondisyon, hindi ko tinatanggap. Ang iyong mga banta, hindi ako natatakot sa alinman. Biaozi, mabilis, gamitin lahat ng koneksyon, gamitin lahat ng paraan para pigilan ang eroplanong malapit ng lumipad. Kahit na kailangan nating baliktarin ang Jiangcheng, dapat nating malaman ang kinaroroonan ni Wanwan. Wanwan, hintayin mo ako. Ikatlong guro. Ipinadala ito ni Murong Waiting. Ikatlong guro. Si Murong Waiting ay gumagawa ng paraan para tayo'y mailugmok. Sinasaktan din niya ang sarili niya para lang gamitin si Miss Murong para pilitin kang sumunod at pirmahan ang kasunduang ito. Ang negosyong ipinaglaban nating magkakapatid ay mawawala lahat. Sa nakaraan kong buhay, duwag kong binitawan si Wanwan. Sa buhay na ito, muli ba akong susuko? Ang mga kapatid na nagtiwala sa akin. Bumalik ako pagkatapos ng muling pagsilang para lang maging duwag muli. Bitawan si Wanwan? Hindi ko kaya. Sabihin mo kay Murong Waiting na ang Sanjiang Group ay hindi susuko, Wanwan. Babalik ko siya sa sarili kong paraan. Hayaan niyang subukan ang kahit anong gusto niya. Ginoo, paano naman si Miss Murong? Hanapin siya. Palawakin ang paghahanap sa buong mundo. Dapat nating mahanap si Wanwan. Ginoo, isang itlog na sinangag, Paki. Sige, darating na. Zhang San. Oy. Talaga nga si Zhang San. Kaya pala pamilyar ka. Bakit isa ka pa ring walang kwenta? Sa cute mong itsura? 6 na buwan na ang nakalipas. Kasama mo ang tagapagmana ng Black Dragon Society. Baliw na baliw sa pag-ibig. Ano? Sinaktan ka ng binibini? Kung ako ang tatanungin, ang palaka ay hindi dapat maghangad ng karne ng sisne. Isang waiter na sinusubukang umangat sa kanyang katayuan. Nakita mo ang nangyari? Hindi ka umabot sa tuktok at bumagsak ka sa putik. Ang aking sinangag na may itlog, handa na ba? Sa estado mo ngayon, kaya mo bang bumili ng sinanggag na may itlog? Paano kung dalhan kita ng isang mangkok ng kanin at libre na ang gulay? Ginoo, May balita kami. 6 na buwan na ang nakalipas. Ako, hinahanap namin ang lahat ng aming makakaya. Nagpadala ng mga tao sa bawat bansa. Si Murong Waiting ay napakalalim na nagtago ngayon. Si Miss Wanwan ay parang naglaho na lang sa balat ng lupa. Nakuha ko. Amo, bigyan mo pa ako ng konting oras. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Biaozi. Papuntahin mo muna ang mga tauhan mo sa labas. Huwag mong takutin ang mga customer. Lumabas. Ginoo, sinanggag na may itlog. Eto ang iyong sinangag na may itlog. Murong Wanwan. Ikaw pala. Ikaw talaga. Zhang San, bakit ka nahuli? Anong nangyayari?
Pasensya na. Naubos na ang sinangag na may itlog. Murong 11. Huwag mo na kong kukuhanin dyan sa sinanggag na itlog. Alam mo ba kung paano ako nakakaraos nitong nakaraang 6 na buwan? Akala ko hindi na kita makikita sa buhay na ito. At nandito ka lang pala. Sa Jiangcheng. Sa restaurant na ito. Ayaw ko rin. Si tatay ko. Binantaan niya ako na ipapapatay ka at ang kapatid mo. Sinabi niya kung aalis ako ng tuluyan at wakasan ang iyong pag-asa. Saka ka lang magiging ligtas. Kaya umalis ka na lang ng ganoon? Zhangsan, hindi ko kayang ipagsapalaran iyon. Alam ko kung ano ang kaya ng tatay ko. Nag-ayos siya ng eroplano, isang peking pagkakakilanlan, ginawa itong parang pupunta ako sa ibang bansa. Pero pinalitan ko ang sasakyan sa kalagitnaan, at bumalik ng palihim. Gusto kong manatiling malapit sa iyo. Natatakot ako na sasaktan ka ng hitsura ko. Kaya dito na lang ako nagtatrabaho. Habang naghahanap ng solusyon. Bobo ka. Akala mo ba ang pagtatago ay talagang papayagan ako ni Murong Waiting na umalis? Nitong 6 na buwan, ang mga lantad at lihim na pag-atake mula sa Sanjiangji, gaanong pagtitiis ang naranasan ko? Akala mo ba ang pagsuko ay magdadala ng kapayapaan? Alam ko. Itong 6 na buwan, hindi rin ako naging tamad. Unti-unti kong inipon ang mga ito. Sapat na upang bantaan ang kanyang posisyon bilang hari ng ilalim ng lupa. Tara na, Saan? para makipag-ayos sa tatay mo. Puhunan at tubo, lulutasin nating lahat ng sabay. Sige, kahit anong sabihin mo. Amo. Ma'am, natutuwa akong bumalik kayo. Yung 8,200,000 ituring na bayad sa pagkain ngayong araw. Tatay, tingnan mo. Anong ibig sabihin nito? 820 piso? Talagang naging 8,200,000.